Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin sa naganap na Binibining Pilipinas press presentation. Bongga ba? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Binibining Pilipinas tayo ngayon. So kanina nga naganap na ang 60th press presentation ng Binibining Pilipinas na talaga naman, oh my gosh, yung mga kandidata nagkabuga ng bonggang-bongga. So ano ba ang reaction natin dyan? Bongga. So yan. Una sa lahat, syempre, ang ganda ng stage. Grabe. Ang bongga. Press presentation lang to ha. Ito na yata yung pinakabonggang press presentation ng Binibining Pilipinas sa history ng Binibining Pilipinas. Kasi grabe talaga. Sobrang ampanalo. Ito na rin yung tinuturing natin na preliminary competition ng Binibining Pilipinas. Kasi wala naman silang preliminary competition. But itong press presentation, napaka-importante ito sa mga kandidata ng Binibining Pilipinas. Kasi nga, dito na nila tinitignan kung sino nga ba yung papasok para sa kanila sa top 20. In fairness naman, yung entablado nila ngayon, sobrang bongga. Ang haba ng runway, tapos ang classic nung dating, sobrang talagang pasok siya sa panlasa ng mga Pilipino ngayong taon na to. Itong may tuturin natin na isa sa mga pinakamagandang na panood natin na press presentation. Diba? So, talagang wala akong masabi. Yung lighting, winner, and then yung host. Napakagaling ng host. Tapos, ang klaro-klaro, ang linis-linis, ang bongga ng Binibining Pilipinas. Talagang masasabi ko, hindi naman ako magtataka kung bakit ganito kabongga ang Binibining Pilipinas. 60th anniversary na nila. Pagdating naman sa mga girls, syempre, rumampa ang mga girls ng todo-todo. Talagang dito nakita natin kung sino yung maganda, kung sino nga ba ang magaling sa pasarela, sino nga ba yung kabog, sino nga ba yung worst maglakad. Diba? But ako masasabi ko, yung mga kandidata sa swimsuit nila, ang ganda nilang tignan. Ang sosyal ng swimsuit, hindi nakakabastos. Alam mo yun, yung sobrang panalo, isang one piece na color black, na talagang masasabi ko, ang ganda ng design. In fairness, hindi rin mo masasabi na etong swimsuit na to, hindi masyadong magandang tingnan sa mga babae. Paano naman kasi, di ba yung ibang swimsuit, talagang grabe yung mga revealing. Pero ito talaga, hindi mo makikita na bastos yung gawa. Kumbaga parang in fairness sa swimsuit, ang class tignan ng mga babae. Talagang sabi ko, pasok sa Binibining Pilipinas. So, iba talaga yung binibini, no? Marami ako napansin na sobrang ganda ng mga mukha ng mga kandidata dito sa Binibining Pilipinas. Kung ganda ng mukha ang pag-uusapan, madami. Hindi mo mabibilang sa 10 daliri mo. Talagang sobra talagang, marami talagang mga binibini na kabog yung beauty. Pero kasi titignan mo dito kung sino yung kumpiyansa sa sarili, kung sino ang panalo sa pasarela. Kasi yung iba, magaganda nga sila, pero yung pasarela naman nila, Diyos ko naman, kamusta naman, halos kalad-kalad na nila yung katawan nila sa bigat ng katawan nila, di ba? So, hindi ko gusto masyado yung mga ganong eksena. Yung iba naman may mga pa-slow na parang napanood na yata nila to sa Miss Universe Philippines, tapos akala nila effective yun sa kanila. Kaya ayun yung ginawa nila dito sa runway nila. Pero sa totoo lang, medyo parang kung titignan mo, nakakawalang energy sa mga ganong eksena. Ewan ko ba, iritang-irita ako dyan sa mga pa-slow walk na yan na hindi naman dapat yan ginagawa, lalo na kung pasarela. Dapat dyan talaga energetic, makikita mo yung power ng babae at higit sa lahat, yung kumpiyansa niya na suot-suot niya ang kanyang swimsuit. Gusto ko rin yung ginawa ng Binibini na may paipit dito sa sash nila.
para hindi nalalaglag-laglag yung sash habang naglalakad yung girl. Magandang idea yon. Kaya lang, yung iba kasi sobrang haba ng pangalan ng lugar. Kaya halos hindi mo na makita yung bukabuuhan ng pangalan. But okay lang sa akin na tinupi nila yung ganon. Ewan ko sa inyo. Para bumalik tayo noon sa 60, di ba? Sa 60 years noon, ng mga panahon noon na ganon, iniipit yung sash dito sa swimsuit. Tapos gusto ko yung swimsuit, at least isang suotan lang. Hindi yung iba naka two-piece, yung iba naka ano. Kasi yung last time na event nila, yung iba naka two-piece, yung iba naka one-piece. Ngayon, uniform silang lahat. Talagang ipakita mo yung ganda mo, pakita mo yung galing mo, pakita mo kung paano ka mag-shine. So, tulad nga ng sinabi ko, ang tinignan ko dito, syempre, yung kumpiyansa ng babae. Tapos, yung kung paano sila magdala sa sarili nila. Yung iba, maraming ang maganda, pero hindi naman kumabog ang performance. Yung iba naman, kabog talaga ang performance. But sino-sino ba yung mga takaw pansin sa akin? To be honest, gusto ko yung Iloilo. Si Binibini number 5. Kasi si Iloilo kasi talagang ramdam mo na kumpiyansa siya sa sarili niya. At nandoon ang beauty niya. Gusto ko din, syempre, takaw pansin din sa akin si Kalumpit Bulacan. Talagang masasabi ko si Kalumpit Bulacan ay isa sa mga pinakamagandang mukha na nakita ko dito sa kandidata sa Binibini Pilipinas. Andyan din syempre si candidate number 14, si Calamba Laguna. Iba din yung energy niya talaga, no? Andyan din si number 15, ito talaga stunning to. Si Bukidnon, ay nako, bonggang panalo din yung ipinakitang performance ni Bukidnon. And then, yung the rest, magagaling naman pa. Saka na natin sila pag-usapan. So, sa akin nag-remark din syempre si Batangas. Maganda din si Batangas City at yung kumpiyansa niya ay bongga. And then, syempre si Binibini number 30, si Trisha Martinez. Kahit sabihin na natin na medyo parang tumaba si Trisha Martinez, pero ramdam mo sa kanya yung kumpiyansa niya sa sarili niya na talagang kayang-kaya niyang dalhin yung sarili niya sa entablado. At yung performance niya malinis, tapos ang ganda ng ayos. So, ang ganda ng styling, gusto ko. And then, si number 38 na, si Batangas City, kumpiyansa din. And then, of course, si Abra, si candidate number 40 na talagang masasabi ko, oh my God, mukhang ito ang kukuha ng corona ng international ngayong taon na to. But tingnan natin. So, sabi ko nga, maraming mga kandidata, but sino ba yung mga pumalo? So, abangan natin yan sa mga susunod na araw. Kasi syempre, itong press presentation nila, parang, alam mo yon, yung mga babae, yung iba parang hindi pa binubush yung energy. Yung iba naman nagpapaka-safe lang para malagay sila sa top 20. Tapos may pasabog sa coronation night. But tulad nga na sinabi ko, yung mga kandidatang nabanggit ko kanina, sila yung mga takaw pansin talaga sa mata ko. Ewan ko kung pasok sa inyo. Tulad nga na sinabi ko, candidate number 5, 13, 14, 15, at saka si 38, at si number 30 and 40. And then, sa worst naman, ito talaga medyo nadismaya ako. Kay Misamis Oriental, grabe, parang hindi muna nag-training bago sumalan dito sa Binibining Pilipinas. Hindi ko masyado nagustuhan talaga yung lakad niya. Sa lahat ng girls, siya yung masasabi ko ang worst ng pasarela. And then, si Baguio, okay sana yung beauty niya. Kaya lang parang hindi pa ganun kakabog talaga yung pasarela niya. Gusto ko rin si Taguig. Napansin ko rin yung beauty ni Taguig. Kaya lang yung performance, hindi masyadong panalo. And Zambales, pretty face si Zambales. Isa din to sa mga nakita ko yung talagang kabog. Si number 10, si Zambales. So, yon. Napansin ko, maraming kandidata from Zambales. Tapos Bulacan, Batangas, and Laguna. Sa Laguna, Diyos ko, dominant yata sila. Parang hindi lang yata 2, kundi 5 or 6 ang mga taga Laguna. May Binya Laguna, may Calamba Laguna, may Pais Laguna. Basta lahat yata ng sulok sa Kalayaan Laguna meron din. So sabi ko nga, ang daming taga Laguna dito. May Los Baños pa, di ba? So yun. So bongga. Parang kalahati yata ng Binibining Pilipinas candidates
ay taga Laguna, nakakawindang. And then, syempre, pinarampa syempre ang ating Binibining Pilipinas Globe at Binibining Pilipinas International. Syempre, excited tayo para kay Binibining Pilipinas International na magkukumpit na this coming October. Na talaga naman masasabi ko, ang ganda ni Angelica Lopez, no? Sobrang panalo talaga si Angelica. And then, of course, ang ating Binibining Pilipinas Globe, winner din ang beauty. Ang napansin ko, medyo talagang grabe ang pasabog ngayon ng Binibining Pilipinas. Etong taon na to ha. Andiyan kasi syempre nagpalit sila ng corona. Diba dati yung corona parang wala namang value. Ngayon grabe, ang bongga na ng corona. So ang corona nila talagang diamond na talaga. At masasabi ko, in fairness sa corona ng Binibining Pilipinas ha, sobrang winner. So, ang ganda ng corona, ang ganda ng style, talagang ang lakas makarena. Kung iisipin mo, parang bumalik tayo doon sa dati nating corona. Kaya lang ngayon talaga, diamond na siya. At in fairness, ay nako, ang swerte na magsusuot nito. And then, hindi lang yon, ang bongga ng papremyo. So ito, matagal ko na itong hinihintay na dapat gawin talaga ng Binibining Pilipinas. Lalo na ngayon, wala sa kanila yung universe, pero grabe ang premyo ng Binibining Pilipinas. Runners-up pa lang, yung dalawang runners-up makakakuha na ng almost kalahating milyon. So walang lugi, di ba? Eh kung tumaya ka dito ng 300,000 o 200,000 para sa gastos mo or 100,000 mahigit. So, plus nandoon nakakakuha ka ng 400,000. Oy, ang bongga nito. But, ang winner, ito talaga ang panalo yung winner. 1 million each. Diba? At ang bongga ng Miss Globe. Kung iisipin mo ang Miss Globe, Diyos ko, Binibining Pilipinas International, 1 million. And Binibining Pilipinas Globe, 1 million. O, diba? Kahit naman ako, gusto ko na lang sumali sa Binibining Pilipinas at maging Binibining Pilipinas Globe o kaya Binibining Pilipinas International to get the big prize. So, maganda to dahil makalaki ang maitutulong nito sa mga babae na sumasali dito kung sino man ang mananalo. And then, magkakaroon ng interest ang mga kababaihan natin na mag-join sa Binibining Pilipinas. Buti na ang Binibining Pilipinas, ni-reveal nila kung magkano ang premyo. Samantalang dito sa Miss Universe Philippines, ewan ko, magkano ba ang pa-premyo sa Miss Universe Philippines? At parang wala naman tayong narinig, di ba? Kung iisipin mo, at least, di ba, transparent ang Binibining Pilipinas. Para sa runners-up, malinaw makakakuha sila ng kalahating milyon or 400,000, almost kalahating milyon na. Plus, nandoon yung title, makakakuha sila ng 1 million each. At equal ang title talaga nila. Ang Globe, 100 million. And then, ang International ay 100 million. So, malinaw, dalawa lang ang magiging corona dito sa Binibining Pilipinas. So, yung napapabalita na pabalik daw ang Intercontinental dito ay hindi naman totoo yon kasi wala naman silang in-announce na Intercontinental. So, dalawang corona lang for this year, Binibining Pilipinas International and Binibining Pilipinas Globe at saka dalawang runner-up. So, bali, 4 lang ang magkakaroon ng pwesto dito sa Binibining Pilipinas. So, ganun kabongga sa 40 candidates. So, 4 lang ang kukunin sa dulo ng competition. So, yun. So, para sa akin, grabe ha, ang winner ng Binibining Pilipinas. At tama yon na gawin nilang 1 million yung prize. So, sa ngayon, tinuturing na pinakamataas na papremyo sa national pageant natin ay ang Binibining Pilipinas. And I think hindi nagkamali yung mga girls na sumali dito sa Binibining Pilipinas kasi syempre may a good prize. So, yan. So, panalo na yon. So, para sa akin, winner yon. Kumbaga, ako ang girls, pipiliin ko pumunta ng Binibining Pilipinas. At masasabi ko talaga, oh my gosh, ang bongga ng Binibining Pilipinas. Once you are Binibini, you're always a Binibini. So, yan!
O, diba? Ang bongga ng presentation nila. So, nagustuhan ko yung mga atake ng mga girls. At gusto ko yung ipinakita ng Binibining Pilipinas o Michael Clorendo. Nakita mo, di ba? Sobrang linaw, sobrang panalo. Yung entablado nila, sobrang winner. Ang haba ng runway, ang ganda ng stage. Talagang class talaga yung dating. Ang galing ng host. At saka, syempre, ang galing rumampa ng mga binibini natin. Talagang ipinakita nila yung galing nila. At masasabi ko naman na bongga ang kanilang press presentation. At syempre magiging bongga din ang kanilang coronation night sa July 7. At dito, ang mga mag-host ay si MJ Lastimosa, Binibining Pilipinas Universe. And then, Catriona Gray, Miss Universe. Kylie Versosa, Miss International. At saka, syempre, si Nicole Cordobes, Miss Grand First Runner-Up. O, diba? At magiging guest pa nila ang reigning Miss International natin. Ang reigning Miss International ngayong taon na to. O, diba? Ang bongga-bongga talaga ng Binibining Pilipinas. So, para sa akin, okay na yung ginawa ng Binibining Pilipinas. At sana, suportahan pa rin siya ng sambayanan Pilipino. Kasi, syempre, iba pa rin yung talagang Binibini. Habang nanonood na ako kanina, sabi ko, ay, nakakamiss talaga ang Binibining Pilipinas. So, kahit sabihin pa natin, dalawa lang ang corona na nandiyan, bongga pa rin talaga yung ibinigay nilang pa-premyo. At, ang swerte ng Binibining Pilipinas Globe, no? So, ikaw ba naman, parang, ano ba naman yung pageant na to, pero imaginein mo, parang pag nakuha mo yung title na yon, oh my gosh, I have a 1 million cash prize. And then, parang lumevel up talaga ang Globe. So, ganong magpabongga ang ano. Sorry na lang sa mga umalis talaga sa Binibining Pilipinas, katulad ng Miss Grand, katulad ng ibang pageant. Sabi ko nga, sana yung Intercontinental hindi na lang umalis dyan, para, alam mo yon, bongga yung Intercontinental. Anyway, mali mo in the future, di ba, magkaroon pa ng another pageant dito sa Binibining Pilipinas. Pero tulad na sinabi ko, sa pa-premyo ng Binibining Pilipinas, ang masasabi natin na parang mamahalin siya ng mga kababaihan sa Pilipinas para mag-join dito sa Binibining Pilipinas. So, good luck sa mga girls na lumalaban ngayon, and then, let's see, tingnan natin kung sino nga ba ang kokoronahan na bago Binibining Pilipinas, International at Globe ngayon 2024. So, yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi nyo sa press con na naganap dito sa Binibining Pilipinas? Ano naman ang reaction mo dyan? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ko dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! Thank you guys!